yung kwarto ni Oswald. Wala siya ngayon dito, pero malapit na siyang bumalik. Sa sobrang daming laruan ni Yona Girl, hindi ko alam kung saan ako mag-i-start. And wala kasing space dito. Tingnan nyo. Trolley niya. Yan, mga laruan niya yan. Pati yung mga nandyan, meron pang isang IKEA bag dyan, yung white na yan. And then yung blue na yon. Mga laruan din ni Yona yung mga yan. So ayan, kailangan ko na din mag-ayos dito ng mga gamit namin pa konti-konti. Kasi we never know, baka by the second week of April ay makalipat na kami. Hopefully, ngayong March, ang off ko and yung off ni hubby, parang 2 beses lang yata kami magkakasabay ng off. And ako naman yung off ko is 1 day to 2 days off lang every week. Medyo may hirapan ako na kung 2 beses lang kami magkakasabay na off. So at least kahit papano ngayon, unti-untiin ko na para hindi na ganun kadami yung mga aayusin namin dyan. Ito ako mag-i-start sa mga books niya and mga stuff toy. Para itong space na to, dito ko ilalagay yung box. I-move ko na lang ng konti itong computer desk. Ito mga to, ito yung mga books na bigay kay Yona. And tapos ito yung mga stuff toy na sinasabi ko sa inyo. Diyos ko, ang dami ko nang itinabing mga laruan. Ayan. So pipili siguro ko dito ng mga laruan na ikikip ko. Tapos yung iba, papabox na lang namin at papadala namin sa Pilipinas. Ito, gusto ko siyang i-keep kasi ang ganda nito. Dito natutong magbilang ng French si Yona, pero tingnan niyo siya. Every time na i-on ko siya, ayan. See, paulit-ulit lang siya. So, baka itapon na lang ko. Ang regalo to kayo na girl nung 2nd birthday niya. So, gusto-gusto niya yan. Favorite niya ang unicorn. So, I'm going to keep this. For now, ito muna yung mga laruan na napili ko na ipapauwi sa Pilipinas. And ito naman yung mga stuff toys, laruan, books ni Yona na ikikip namin. As of 28th of March 2025, ito na yung mga laruan and stuffed toys ni Yona Girl na naibox ko na. Next naman na iso-sort out ko is itong mga winter jackets and dresses ni Yona Girl. Some of Yona's jackets and dresses are too small na for her. Kaya naman ito, pinipili ko yung mga damit na pwedeng magamit sa Pinas. Some of Yona's clothes nga I use twice or thrice lang. 8th of April 2025, ito na yung second grocery namin. Pagkasahod nga namin ni hubby nung month na to ay talagang isiningit na nga namin bilhin yung mga basic needs na kailangan namin. Then 11th of April 2025, this is the first time to visit the apartment again after a month of waiting for their decision. And this is also the day that we signed the contract na. And after that signing of contract, umuwi muna kami sa lumang apartment namin kung saan kami nakatira with my in-laws. Nag-box nga ulit ako ng mga gamit namin kasi by the 15th of April ay pwede na nga kaming maglipat paunti-unti. Ayan pa nga lang din yung mga naibabox ko, sobrang konti pa lang because I don't have much time to do this kasi I have work plus I'm also studying ng mga time na yan. Sobrang hirap nga ako mag-manage ng time. Minsan nga din napapasabi na lang ako na parang wrong timing naman tong decision namin na bumukod. Sabi ko nga din sa sarili ko na ngayon lang naman to and for sure after this everything will be worth it. Tinulungan ko na nga din na mag-box ng mga gamit sa kitchen si mami and after that we decided to go to IKEA to buy some curtains. We're also looking for a serving bowl and sakto naman tong nakita ni hubby. Nakalimutan kasi namin bumili nito last time. Tatlo. Yona. Yona. Hi. Yona. Pero pwede yung higaan ko na yan. Just a quick reminder lang sa mga gusto nang bumukod siya. Literal na hindi talaga biro ang pagbubukod, kaya make sure na pag-isipan nyo to ng mabuti dahil pagod, puyat, gastos ang kalaban nyo. 15th of April 2025, bumalik nga ulit kami sa apartment para ibigay sa kanila yung copy ng insurance ng bahay. And ayan nga si Yona Girl patiently waiting for the handover ng key. And this is it, Pansit. Totoo na talaga to. Wala nang atrasan to. Dahil nililipat na nga nila sa pangalan namin yung electric and water meter. And tada! After that, we finally get the keys.
This is the second part of our moving out vlog. Ang tagal bago na-upload, no? Sobrang busy lang talaga kasi. And lately, nagkaka-time na nga din akong mag-post ng mga contents at naisipan kong i-edit at i-post na din to na mapagkakitaan naman. Char! De joke lang, gusto ko lang din siyang i-share sa inyo at ayaw ko kayong bitinin since I already uploaded the first part at para hindi na lang din mabulok yung mga clips sa phone ko. Ang hirap pa naman din kaya nung may ghost content. I uploaded the part 1 niya and the title is Moving Out Vlog last June 10. And finally, after 4 months, ito na yung second part. The title is Moving In Vlog. And of course, the day that we finally got the keys, we did the moving in ritual before entering the house again. Inikot namin sa buong bahay yung 3 baso na yan na may lamang water, rice, and salt. As far as I remember, nag-video ako nung iniikot namin to sa buong bahay pero hindi ko na alam kung nasaan. Mukhang hindi yata na-upload sa iCloud at hindi ko na nga ma-restore. Bago nga kami mag-start, maghakot ng mga gamit, ay ninamnam nga muna namin tong bahay. Hindi ko nga alam bakit sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang gaan lang ba kahit na masakit na yung bulsa namin? Siguro ganun talaga, no? Lalo na kung unti-unti na kayo nakakapagpundar. So after that ritual thingy nga, ay bumalik kami sa lumang apartment para mag-start ang maghakot-hakot ng mga gamit namin. Bago nga lang yung building na nilipatan namin at hindi pa fully operated yung lift. Kaya eto, pa isa-isang box ang aming inaakyat pa second floor. Ay Diyos ko Mars, pagkatapos nga nito ay di na ikuparugo yung mag-gym. Yung mga hinakot nga lang namin ay yung mga basic needs lang. At yung ibang mga gamit na mga gagaan na katulad na lang nito mga plato at baso. Kakauwi ko nga lang din galing work no mga time na to kaya kahit pagod na, go lang. After ko nga hugasan yung mga plato at baso ay nagutom kami mag-asawa bigla. Hindi nga namin alam kung ano kakainin namin since wala pa nga kaming groceries pero buti na lang din ay nakapag-save pa ako nitong ramen. Kaya naman ayan, ramen ang una naming food na kinain dito sa bahay. But we're not going to consider this as the first meal namin as a family dito sa bago naming bahay since hindi pa nga ganun ka-okay yung bahay namin. Ito nga yung itsura ng bahay namin ngayon, talagang sobrang kalat. Ay Diyos ko Mars, tinitingnan ko pa nga lang ay talagang sumasakit na yung ulo ko. Dito na nga din pala kami nag-decide na matulog at since hindi pa nga nalilipat yung kama namin, ay dyan muna kami natutulog ni Yona girl. Si Habi naman kasi ay nasa work at panggabi siya noong mga time na yan. Kinabukasan nga nun ay ayan, nakisuyo kami kay Kuya Randy na kung pwede tulungan niya kami maglagay ng curtain rod. Kung hindi kasi namin uunahin to, ay Diyos ko Mars, daig parugo namin yung nasa may oven dahil nandito yung sikat ng araw. Habang tulog na yung magtatay ng mga time na to, I decided to repair the curtain that we bought sa IKEA kasi sobrang haba niya. Sakto naman din na si Ate Cristel ay may makina kaya ako na lang din nag-repair since marunong naman ako manahe. April 21st, ito na yung day na nag-rent kami ng lift para may akyat lahat ng mga gamit namin dito sa bahay. Kasi literal na hindi na talaga namin kayang buhatin isa-isa pa akyat lalo na't mabibigat na yung mga to. Like yan, yung mga washing machine at dryer. Laking tipid na nga namin dyan dahil may nagbigay lang sa amin yan. Habang busy nga kaming lahat sa pag-akyat ng mga gamit, nakita ko nga tong si Yona girl na natutulog na rugo dito. Ayan nga din pala yung setup namin for 1 week. Diyan kami natutulog. And this is our bedroom naman na hindi ko na nga din alam kung saan kami mag-uumpisa dahil hindi namin alam kung anong uunahin naming ayusin. April 22nd, day off ni Habi nung mga time na to, kaya i-ask him na buuin na namin tong closet namin para maayos ko na yung mga damit namin at na mabawasan na yung mga box dito. Yung ano, yung... Kapitan? Oo. Oo. Bakit? Ano naman? Mag-decide ka naman na nga. After namin mabuo yung closet at finally, naayos ko na din yung mga damit namin, ay itong office table naman yung binuo ko. Galing nga lang din kay mami to, kaya naman ayan, nakatipid na naman kami kasi gusto ko nga din sanang bumili nito. Hindi na nga ako natulungan ni Habi dito dahil natutulog na siya at may pasok na siya kinagabihan nung araw na to. Madali lang naman siyang buuin kaya hindi ko na siya ginising. Karamihan naman kasi sa mga gamit namin ay sa IKEA lang nabili at sobrang dali lang din naman nilang buuin. April 26, may pinuntahan kaming bahay at may kitchen set nga at cabinet din silang pinamimigay. Of course, ginuna namin dahil saktong-sakto naman na need ni Yona girl ng cabinet dahil bumigay na yung cabinet ng daddy niya na sa kanya na nga sana mapupunta. Dito nga ay nakatipid na naman kami dahil hindi lang isa ang binigay na cabinet kundi 2 pa. Normally, magre-rent nga sana kami ng van panghakot dito kaso sabi ko baka pwedeng sukatin muna kung gaano kalaki yung cabinet na binibigay. Baka naman kasi kayang gawa ng paraan at magkasya sa kotse. Kaya naman na yan, ito yung setup naming mag-asawa. April 28, wala pa nga ako nakikitang liwanag
maliwanag sa bahay dahil hindi nga kami makapag-ayos ng dire-diretso dahil nag-work din ako at the same time. Nakakapagod pagsabayan, oo, pero carry lang kung ganito ba naman lagi yung sasalubong sa'yo pag uwi mo galing trabaho. Hanggang doon na nga lang muna ang ating moving in vlog and see you sa part 3 na lang for the house tour. House tour? Uy, shala! So yun lang naman ganap for today's video. Bye!